Ito ho, yung pinaka main topic natin. No? Nako, Marcoleta! Sabi ng bilyonaryo, Marcoleta, bistado! Pakinggan na ho natin. Ito, atras ko, Bilyonaryo News, Agenda Weekends. Nako po, sama siguro ng araw ni Marcoleta nung napanood ito. Game! Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Yan, dyan pa lang eh. Alam mo nang may connection pala eh. Kaya pala sabi ni Senator Ping Lacson, bakit mo ba pinagtatanggol ang mga Marcoleta? Lalong umasim ang mukha. Sabi, wag tayong maniniwala dyan sa mga tsekwa. Napakasinungaling yan. Sabi ni Albert Amoyan. Tuloy. Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Ang gagaling mga mag-research nitong mga ito, mga kababayan. At bukod pa ho dyan, mamaya, yung susunod natin na tatalakayin ho, mas mabigat din ho ito ha. Kasi may nabisto din ho sila doon sa isang nagtatago kung saan po yung bahay. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Baka kaya laging pinagtatanggol ni Marcoleta kasi insured. Pero hindi, magkakasosyo sila eh. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna. Si Mrs. Edna M. Marcoleta, independent director. Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Ayun, nandoon, di ba? Nasa corporation, mga kababayan. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone. Mga board director. Kami yun sa kumpanya ko, may mga ganyan board director, merong mga secretary, merong president, vice president, yung mga ganyan, no? Yan yung mga magkakasosyo ho, mga bossing. Stone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon. Affiliation, Edna M. Marcoleta, Congressional Spouses Foundation Incorporated. Noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Aha. Doon naka-insured yung kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Sandali, di ba parang yan yung nabisto ni Senator Ping Lacson? Proyektong matyaga. Ang parehong Yun niya. project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Ako, Ghost Project. Completed sa DPWH website pero wala, empty. Walang proyektong nangyari Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Ang daming red flag ni Marcoleta, mga kababayan, Yung pansin ko, ang daming red flag yung witness niya. Kung ano-ano pinagsasabi doon. Ngayon, eto naman Hindi kaya yung sinasabi ni Montulpo na meron daw mambabatas na pumresyo 1 bilyon sa mga Diskaya, hindi kaya si Marcoleta ang tinutukoy doon? Ako, hindi ko alam. Mga bossing, hindi ko naisip na si Marcoleta yun. Hindi ko naisip na si Marcoleta yun, mga kababayan. Tapos nagkasundo daw
sa 120 million daw ho, mga bossing. Nako po. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Aha. Guni-guni o guni-guni? Guni-guni. Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Aha. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi Grabe, ano? Siguro, mga bossing, kung ang bayan natin, walang korupsyon, walang mga, kumbaga, gumagawa ng mga kalokohan. Tapos lahat ng mga proyekto na yun, nagawa, natapos, ang ganda ho siguro ng bayan natin. Sabi ni Haji Soliman, yari ka, Marcoleta. naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Sabi ni Ching Toledo, kaya pala, gigil na gigil si Marcoleta na makapasok sa Witness Protection Program ang Diskaya. Now we know. Oh, naku, kailangan magpaliwanag yata ni Marcoleta lahat dyan, ha. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple. Yan yung sinasabi ni Lacson na, ay, bakit mo ba masyadong pinagtatanggol ang mga Diskaya? Oh. Na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Kaya doon galit na galit si Marcoleta kasi mas mukha pa daw na mapapayagan under Witness Protection Program itong si Bryce Hernandez. Para ho sa akin, mga bossing, kung pagkukumpare mo yung dalawa, yung mga Diskaya versus Bryce Hernandez, mas gagawin kong mas gagawin kong nasa Witness Protection Program si Hernandez. Unang-una, ayan, yung mga pagsusole nung mga sasakyan, nakikipag-cooperate, no? Talagang sinasabi lahat ng katotohanan, sinasabi lahat. Oh. At yung mga sinasabi niya, hindi lang basta-basta. Yun po yung mga sinasagot nitong mga napapangalanan niya. You should not defend this guy. Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Hindi ba pinoprotektahan yun? Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Panigurado yan, lalo na dito sa investigasyon na ito. Di ba? Yun pala kasosyo sa maleta, sabi ni Max Sadia. Parehas board member ng mga Diskaya Etong yung asawa ni Marcoleta. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Malabo, lalo na ito yung mga nakikita ho. Baka pati si Marcoleta, mga bossing, matanong din Baka pati si Marcoleta, aalamin yung pagdala niya nung kanyang, nung kanyang testigo.